Magandang gabi mga kawok. Magandang umaga sa mga nasa Amerika, Canada, Australia, United Kingdom. Magandang hapon sa Japan, Hong Kong, Italy at magandang hating gabi sa mga OFW natin sa UAE at Saudi Arabia na nagpapakapuyat para manood ng mga ganitong eksklusibong kwento. Ako si Lan, ang inyong wok na laging handang magsalita kahit may nagbabanta o kaya'y muntik mahulog sa stage. At ngayong gabi, mga kababayan, may bagong laban sa politika na parang teleserye na may kasamang slip and slide. Literal. Okay ha? Pero bago tayo magsimula, kung first time mo dito, i-hit mo na yung subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa mga ganitong viral na pahiyang political slip. At kung solid ka na, sumali ka na sa YouTube membership natin ha. May exclusive content, may early access, at sama-sama tayo sa laban na ito. I-link sa baba mga kawo. Unang-una, balikan natin ang press con na naging viral nitong linggo. At hindi lang viral, viral para sa sobrang kaguluhan. Si DILG Secretary John Vic Remulla, hindi na si Boying kundi si John Vic na ang bida ngayon sa Interior and Local Government. Si Boying naman, siya yung dating DOJ Secretary na ngayon ay ombudsman na inapointaran ni Pangulong Bongbong Marcos. Nag-press con po kasi si John Vic para ipaliwanag ang mga issue sa local governance, kabilang ang probe sa mga rally na close to sedition at ang tensyon sa administrasyon. Kasama niya, no? Iba pa po 'yon, no? Ibang pagkakataon si Claire Castro naman, yung dating tagapagsalita, spokesperson, biglang naging key player sa Malacanang briefings. Tapos biglang sumulpot si Congressman Paulo Pulong Duterte ng Davao City. Ay, talagang meron po siyang sinabi sa kanyang mga posts, no? Talagang ano, no, sabi, bakit pinoprotektahan daw si Claire Castro sa mga kontrobersyal na desisyon, katulad ng 500 pesos na Noche Buena budget na pinuna mismo ni Congressman Pulong Duterte. Boom, no? Talagang si Claire naman parang natuyuan ng laway at sa gitna ng tensyon, muntik na raw mahulog si John Wick sa stage, no? Literally and physically. Napaganon siya no? Pero na-slip ng paa sa sobrang init ng usapan o kaya sa sobrang pawis ng tensyon. Hindi po ano lang po yun, no? Pero nagtawanan po yung mga reporters na nandun po sa press conference. Kita-kita po sa footage. Yung mukha ni John Vic, parang sinabihan ng hindi ka na makakauwi ng Cavite niyan. Baka mahulog ka pa sa daan. Pero ano po, no? Dapat hindi naman po tinawanan ng mga reporters yun. Kasi nga, nahulog na. Di po ba tayo mga Pilipino, pag nadapa, hindi mo dapat tawanan, kundi tulungan nyo. No? Pero dapat, nangyari na po. Mga kawok, kung titignan nyo ang clip, parang comedy skit na scripted ng karma mismo. Ngayon, itanong natin totoo ba ang paratang ni Pulong? At bakit muntik mahulog si John Vic? Si Claire Castro nga ay dating spokesperson ng iba't ibang ahensya, no? Hindi naman ano lang no kay Pangulong Marcos, no? At noong 2022, sangkot sa mga kontrobersiya, hindi naman siya sangkot no, marami po siyang kontrobersiya na mga pinagdaanan in the past. Okay? No, naging ngayon bilang PCO Undersecretary, siya ang tagapagsalita sa mga hot topics, kabilang ang budget anomaly sa DTI na 500 pesos lang ang Noche Buena na tinulugsa mismo ni Pulong bilang pagkaubos ng pera ng bayan. Si John Vic Remulla bilang bagong DILG Secretary mula 2024, nag-utos ng probe sa mga rally na anti-Marcos tulad ng United People's Initiative na tinawag niyang close to inciting sedition. Pero kapag si Pulong ang nagsasalita laban sa administrasyon, biglang tahimik. Sa press con, biglang sumugod. Yung issue ng Pulong Duterte, no? Tungkol sa mga proteksyon sa mga kaalyado at sa tensyon ng confrontation,
muntik na raw mahulog si John Vic sa stage. Pero mga kababayan, wala pong sumugod na na Pulong Duterte, no? Pagsugod lang po dito, yung pag-post po ni Pulong Duterte sa Facebook, no? Ngayon, biglang muntik na hulog. Hindi ko alam kung gayon na yun ba. Yung ba yun, pero symbolically slip dahil sa mga paliwanag na hindi solid. Sa tanong ng bayan, bakit DILG pa ang ginagamit para i-chill ang mga kritikang rally? Bakit hindi directing sagutin ng mga tanong ni Pulong? At itong si John Vic sa press con, ang sagot, wala akong alam diyan, hindi ko kilala yan, fake news yan. No, sabi naman ni Pulong, bakit ini-ignore ang budget issue? Tumahimik na lang, naghanap ng balanse sa stage. Mga kawok, sa totoo lang, parang slapstick comedy na may script na isinulat ng gobyerno mismo. At si John Vic ang star na muntik mahulog sa sariling linya. Bakit galit na galit si Pulong Duterte? Si raw ayon sa kanyang pahayag, ginagamit daw ang DILG para protektahan ang mga kaalyado ng Administrasyong Marcos Romualdez habang iniimbestigahan ang mga Duterte supporters. At si Claire Castro raw ay malapit sa inner circle ng palasyo na nagbibigay ng soft landing sa mga kontrobersyal na desisyon tulad ng pagiging lenient sa budget scrutiny. Hindi lang yan mga kaibigan, may blind item pa na kesyo may transactional relationship daw sa pagitan ng DILG at PCO. Hindi ko na lang puputakpin ang pangalan, baka masugpi na ako pas o muntik mahulog ako sa screen. Pero alam nyo na kung sino yon mga kaibigan. At si John Vic Remulla, anak ni dating gobernador, magaling po yun no? Yung Remulla na dating gobernador din po yun, kapatid ni DOJ, ombudsman ngayon, si Boying Remulla, political dynasty na certified. Pero kapag may issue ang pamilya Duterte, biglang vocal, no? Kapag sa kanila naman, biglang due process daw. Habang muntik mahulog sa stage sa sobrang pagsisikap na magpaliwanag. Okay? Pero dapat hindi nga tinatawanan yun. Dapat nga tinutulungan. Di po ba? Ngayon, para sa mga kabataan at OFW nating nanonood, ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang katotohanan. Habang tayo'y nagpapakahirap sa abroad, nag-o-overtime sa construction site sa Dubai, nagtitiis ng lamig sa Canada, nag-aalaga ng matatanda sa Italy, may mga opisyal na naglalaro sa pera ng bayan at nagproprotektahan habang muntik pa mahulog sa stage sa sobrang kahihiyang paliwanag. Kaya mga young blood, mga Gen Z, mga bagong botante, huwag kayong matutulog sa pansitan. Gamitin nyo ang social media para magtanong, mag-demand ng accountability at sa mga OFW, salamat sa padala nyong pera. Pero habang nagpapadala kayo ng dollars, may mga opisyal na nagpapadala ng kaibigan sa safe positions at muntik pa mahulog sa proseso. Okay, shout out tayo mga kaibigan. Shout out sa mga taga-Riyadh, Jeddah, Al-Kubar. Solid kayo. Hindi kayo mahuhulog sa mga fake news. Sa mga nurses sa California at Toronto, maraming salamat. Kayo ang tunay na steady. Sa mga seaman sa Europe at factory workers sa Taiwan, idol ko kayo. Hindi kayo madadapa. Sa mga kababayan sa Japan na nagtitiis ng overtime, kayo pa rin ang backbone. At sa mga domestic helpers sa Hong Kong na nagpapakapuyat para lang makapagpadala, mahal na mahal po kayo. Hindi kayo madadapa sa laman. Kung may gusto kayong i-shoutout sa susunod na video, mag-comment lang sa baba. At syempre, kung gusto nyong suportahan ang channel na ito, walang takot walang takot magsalita, punta kayo sa YouTube shopping tab natin May mga official merchandise tayo, mga hashtag Walk with None merch, t-shirts, mags, tumblers, na may nakalagay na hindi madadapa sa katotohanan. Bili na kayo. Suot nyo sa trabaho, ipakita nyo sa buong mundo na Pilipino kayo, na matatag at hindi madadapa. Mga kaibigan, yan, mga merchandise po sa Shopee at Lazada. Mga kawok, sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan ang unang tinuturo. Pero kasama kayo kaya nating itindig ang tama. Hindi tulad ng muntik mahulog. Sumali na sa YouTube membership. Sama-sama nating panatilihin ang malaya at walang takot na boses para sa bayan.
mag-subscribe, i-like, i-share at kung may additional information kayo sa issue na ito, i-comment nyo sa baba. Hanggang sa susunod mga kawok, dito sila ng #WalkWithLan. Laging gising, laging handa, hindi madadapa, laban para sa katotohanan. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang mga Pilipino!